Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRC8. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ika-8 baitang. Dahil sa ESP, kayo'y tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin para sa araw na ito ay ang pagiging bukas palad sa kapwa bilang salamin ng pananampalataya. Week 5, 4th quarter. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, mapagbigay, generosity. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging mapagbigay sa pamamagitan ng kusang loob na pagtulong sa kapwa gamit ang sariling oras, talento o resources. Natutukoy ang mga paraan ng pagiging bukas palad sa kapwa bilang salamin ng pananampalataya. Naipaliliwanag na ang pagiging bukas palad sa kapwa bilang salamin ng pananampalataya ay pagtugon sa tungkuling ibahagi ang mga kaloob ng Diyos ng may pagsasaalang-alang sa pangangailangan ng kapwa. Nailalapat ang mga paraan ng pagiging bukas palad sa kapwa bilang salamin ng pananampalataya. Narito ang paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Bukas palad. Ito ay ang pagbibigay at pagbabahagi ng tulong sa mga taong nangangailangan. Pagbibigayan. Ito ay pagbabahagi ng bawat tao sa isa't isa ng bukal sa loob. Voluntaryo. Ito ay ang paglalaan ng oras upang makilahok sa mga gawain na may mabuting na idudulot sa komunidad at kapwa. Talento. Ito ay ang mga bagay na kayang gawin ng isang tao na natatangi sa iba na nagpapakita ng kanyang interes at husay. Virtud. Ito ay ang mga katangian at pagpapahalaga na isinasabuhay na nakikita sa salita, kilos at uri ng pamumuhay. Narito ang mga paraan ng pagiging bukas palad sa kapwa bilang salamin ng pananampalataya. Mahalagang malinaw sa atin ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya at pagpapahayag nito. Isa sa mga mahalagang turo sa pananampalataya ay ang mahalin ng kapwa at magbigay ng tulong na naaayon sa kakayahan. Sa ganitong paraan, napagtitibay natin ang ugnayan sa kanila. Paano mo ipinapakita ang iyong pananampalataya sa iyong kapwa? Napaisip ka ba? Ano ang mga ginagawa mo upang iparamdam ang pagmamahal at pagbibigay tulong sa kanila? Ang pagiging bukas palad. Marami sa tao na ang idea ng pagiging bukas palad ay pagtulong sa pamamagitan ng pagbibigay sa kapwa. Ngunit, ito ay hindi lamang limitado sa mga naibibigay sa mga mabubuting paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya, ay ang pagiging bukas palad sa kapwa. Ang pagbabahagi batay sa pangangailangan ng kapwa at ang ating kakayahan ay isang paraan ng pagbabalik ng mga biyayang natatanggap mula sa Diyos at ang pagmamahal niya sa atin. Ang isang taong bukas palad ay may paggalang sa ibang tao, may malinis at mabuting intensyon sa pagbibigay at walang hinihintay na kapalit. Ito ay isang birtud na kung saan ang isang tao ay walang pinipili sa mga pinagbibigyan ng tulong at walang inaasahang kapalit. Sa idea ni Santo Tomas de Aquino, ang pagiging bukas palad ay hindi nakabatay sa ating kalayaang magbigay o tumulong, kundi ito ay nakabatay sa ating pakikipagkawanggawa at pagbibigay ng limos sa mga nangangailangan. Ito rin ay isang mahalagang indikasyon ng pagkamakadiyos na gumawa at magpahayag ng mabuti. Narito ang mga katangian ng isang bukas palad.
May iba't ibang uri ng taong mapagbigay sa mundo na may iba't ibang layunin din. Ayon kay Emmanuel Levina, ang pagiging bukas palad ay may mga katangian na patuloy nilang isana sa buhay kahit hindi nila ito matanggap mula sa iba. Altruismo. Ito ay ang pagtulong at pagbibigay sa mga nangangailangan na walang inaasahang kapalit. Pagiging positibo. Ito ay ang pagkakaroon ng mabuting layunin para sa mundo na kahit hindi ito perpekto ay naniniwala sila na may kabutihan dito. Tiwala. Ito ay ang pagtitiwala na ang kanilang pagbibigay ay may mabuting patutunguhan. Kalakasan. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas at panata sa kanilang ginagawa. Sila rin ay ganado sa tuwing sila ay nagbibigay at tumutulong sa iba. Pamumuno. Ito ay ang kakayahan nila na mamuno at manindigan para sa kanilang ginagawang pagbibigay tulong. Narito ang mga paraan upang mapaunlad ang pagiging bukas palad. Una, ibahagi sa iba ang kahalagahan ng pagbibigay. Mahalaga na kahit sa loob ng tahanan ay pinag-uusapan ang kahalagahan ng pagbibigay at pagbabahagi sa kapwa. Ito ay maaaring gawin sa mga pagkakataon na magkakasama ang pamilya o di kaya'y sanayin ang mga miyembro ng pamilya sa ganitong gawi. Ikalawa, maging modelo ng pagiging bukas palad. Marami sa atin ang natututo sa pagmamasid sa gawain ng ating kapwa. Ito ay maaaring gawin sa patuloy na pagpapakita ng mga gawain ng pagbibigay sa kapwa ng may pagkukusa. Ikatlo, magboluntaryo sa mga gawain sa komunidad. Makilahok sa mga gawain ng inyong komunidad, ng samahan o kinabibilangang pananampalataya. Sa ganitong paraan ay nadadagdagan ng tulong na maibahagi sa inyong komunidad at kapwa. Ikaapat, ugaliin ang magpasalamat. Isa sa mahalagang pagpapakita ng pagtanggap at pagpapahalaga sa bigay at tulong ng iba ay ang pagpapasalamat. Magpasalamat sa mga biyayang tinatanggap at gawin ito sa pagbabahagi ng mga ito sa kapwa. Narito ang pagsasabuhay ng pagiging bukas palad na may pagsasaalang-alang sa pangangailangan ng kapwa. Ang pagiging bukas palad bilang isang birtud ay higit na naipamamalas kung ito ay isinasabuhay sa salita at gawa. Nagbibigay ito ng pagkakataon na mapaunlad ang mga makataong ugnayan sa kapwa sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Meron tayong tinatawag na 3 T's o time, talent at treasure. Ang pagiging bukas palad ay tungkol din sa paglalaan ng oras sa iba, pagbabahagi ng talento, at pagbabahagi ng mga resources upang makatulong. Ang 3 T's sa pagiging bukas palad, una, paglalaan ng oras. Ang pagbibigay ng oras ay hindi lamang tumutukoy sa haba o tagal. Ito ay tungkol sa presensya at lakas at kakayahang magbigay. Ito ay magagawa sa pagboboluntaryo, tumulong sa paghahanda ng relief goods sa mga nasalanta, pamamahagi ng pagkain sa mga feeding programs, pamimigay ng pagkain sa kapitbahay at iba pa. Ikalawa, pagpapakita ng talento. Ang iyong mga kaalaman at kasanayan ay mga talentong taglay na magagamit upang mapaunlad ang pagkabukas palad. Ito ay magagamit sa pagluluto, pananahi, pagtuturo, pagtatanim, pagkukumpuni at iba pang mga gawain na magbibigay kasiyahan sa kapwa. Ikatlo, pagmamahagi ng resources o gamit. Ito ay tumutukoy sa mga bagay tulad ng salapi, pagkain, damit, inumin at ilang makakatulong na kagamitan. Ito ay magagawa sa pamamahagi batay sa iyong kakayahang magbigay nito. Hindi batayan ang dami at halaga ng naibibigay. Bagkus, ang katapatan at bukal sa kalooban ng pagbibigay. Tandaan,
That's what I consider true generosity. You give your all and yet you always feel as if it costs you nothing. By Simon de Beauvoir. Narito ang ating mga references. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!